Ang akin pong devotion sa hapon na ito ay babasahin po natin mula po sa ating reading for today from Genesis chapter 32 verse 22 to 33. Ang ating pong devotion ay papapanggatan po nating keep wrestling with God. So ibig sabihin po dito ng keep wrestling with God, hindi po ito yung nagpapatuloy ka na nagmamatigas o nakikipagtalo sa Diyos dahil nais mo na ang iyong kalooban o yung kagustuhan mo ang siyang masunod sa iyong buhay. So dito po bibigyan natin ng linaw ano po ang ibig sabihin ng keep wrestling with God. Sino nga ba si Jacob? Si Jacob po ay anak ni Isaac, isang tao na sa buong buhay niya bago siya nakipag-wrestle with God, ay meron siyang struggle sa mga taong nakapaligid sa kanya. Though, malinaw po sa kanya kung ano po ang mga pangako ng Diyos sa kanyang buhay. Pero bagamat kahit malinaw yung mga pangako ng Diyos sa kanyang buhay, siya ay nagsinungaling, nandaya, at minanipula niya yung mga sitwasyon, maging yung mga tao, para maganap kung ano ba yung gusto niya. Totoo nga po, doon sa kanyang kahulugan ng pangalan niya na Jacob, ang ibig sabihin ay manloloko. So sa tagpo pong ito, nauna pong tagpo na yaan, si Jacob po ay tumakas mula sa kanyang tiyuhin na si Laban. At ngayon ay kakaharapin na niya ang kanyang kapatid na si Esau. Si Esau po, nung bumalik po yung messenger, yung sugo na pinadala ni Jacob sa kanya, ang sabi niya, andyan na, padating na si Esau. At may kasamang 400 na katao. So yung narinig ni Jacob yon, natakot siya. Kasi yung bit-bit ni Esau, hindi naman po welcome truth yun eh. Hindi yun parang pang welcome party. Ang dala po ni Esau, army. So natakot po siya para sa buhay ng kanyang pamilya at para sa buhay niya. Kaya makikita po natin yung sinabi niya sa verse 11, the same chapter, sabi niya, iligtas ninyo ako sa kamay ng aking kapatid na si Esau. Nangangamba po ako sa pagkikita namin patayin niya kami, pati mga babae at mga bata. So nandun yung kanyang takot. Andun po yung kanyang pangamba dahil sa pagkikita nila ng kanyang kapatid na si Esau. Dahil kung babalikan po natin yung istorya, galit sa kanya si Esau dahil dinaya po siya ni Jacob noong makuha ni Jacob yung dapat na pagpapala na nakalaan para kay Esau. Napagpala ni Isaac si Jacob na dapat sana yun ay para kay Esau dahil nga dinaya ni Jacob si Esau. At dahil siya ay nangangamba, natatakot siya kung ano mang gawin sa kanya ng kanyang kapatid, gumawa siya ng plano. Ito po yung kanyang mga plano. Hinati niya ang kanyang grupo sa dalawa. Pangalawa, nagpadala siya ng mga regalo at nagsugo siya ng mga mensahero para iparating sa kanyang kapatid na si Esau kung ano ang kanyang intensyon. Na nais niya nang makipagbati siya, magkaayos sila. Makikita po natin mula sa Genesis 32 verse 24, sabi po dyan na iwang mag-isa si Jacob. Doon nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang sa pagbubukang liwayway. So tingnan po natin yung mga key points. Ano yung pwede nating matutunan mula po dyan sa wrestling ni Jacob sa Panginoon. Sabi po dyan, God is the initiator. Kasi from this verse, sabi niya, nung naiwang mag-isa si Jacob, nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki. So ang nagpursue po nung match na yon ay ang Diyos mismo. Siya po ang nagpasimula. Bakit? Because God wants to bless Jacob. Pangalawa, nangyari po yon nung naiwan pong mag-isa si Jacob. Kasi yung naunang verse po dito, sabi niya ay itinawid niya na muna yung kanyang mga asawa, anak, maging po yung kanyang
mga property. So, away from his family and away from his possessions, doon po siya tinatagpo ng Diyos. Pangatlo, ito po isang napakahalagang puntos na hindi po pumayag si Jacob na i-let go ang Diyos not until God bless him. So hawak-hawak niya ang Diyos. Hindi siya pumayag na hindi siya pagpalain. Hindi niya binitawan ng Diyos hanggang hindi siya pagpalain. So tingnan po natin kung ano po ba ang kalalagayan ni Jacob, no? Kung bago po siya makipag-wrestling sa Diyos at after siya makapagbuno sa Diyos. Una po, bago po siya nakipagbuno sa Diyos, siya po ay punong-puno ng anxiety, punong-puno po siya ng fear. Pero after po siya makipagbuno sa Diyos, siya po ay nagkaroon ng kapayapaan. Bago po siya nakipagbuno sa Diyos, ang pangalan po niya ay Jacob, manloloko. Pagtapos po niya makipagbuno sa Diyos, pinalitan po ng Diyos ang pangalan niya ng Israel. Nang ibig sabihin po, God perseveres. So si Jacob po ay nagkaroon ng bagong identity sa Diyos. Yung pangatlo po, bago po nakipagbuno si Jacob sa Diyos, siya po ay mayroong healthy body, pero meron siyang weakened faith. Malusog, malakas ang pangangatawan, pero nanghihina ang pananampalataya sa Diyos. Pero after siyang makipagbuno sa Diyos, bagamat meron po siyang injured body, pero na-strengthen po ang kanyang faith. Kasi alam niya, yung panalangin niya, yung kahilingan niya sa Diyos, regarding doon sa kanyang kapatid ni Esau, ay sinagot na ng Diyos. So bakit po ba natin kailangang makipag-wrestle with God? Bakit po mahalaga nito? Number 1, para magkaroon po ng kaliwanagan, ano po ba ang nais ng Diyos sa ating buhay? Katulad po nung nakipag-wrestle, nakipagbuno si Jacob sa Diyos, mas naging malinaw sa kanya kung ano ang nais ng Diyos sa kanya. Bagamat meron siyang mga plano na ginawa, pero hindi plano ng Diyos kay Jacob na mamatay siya, na mapatay siya ni Esau kasama ng kanyang pamilya. Dahil ang nais ng Diyos sa kanya ay pagpalain siya at paramihin siya. Pangalawa, to make request of Him. So, pwede mong hingin sa kanya, sa iyong pakikipagbuno sa kanya, hingin sa kanya, ano ba ang nais mo? Katulad ng ginawa ni Jacob, sabi niya, pagpalain mo ako. Yun ang kanyang hiningi sa Diyos. At yung statement ni Jacob po na yun, na please ang Lord doon, na please po ang Diyos doon. Kaya pinagpala niya si Jacob. Pangatlo, ang pakikipag-wrestle with God is a part of the process upang matanggap natin ano ba yung plano talaga ng Diyos sa buhay natin. Bagamat meron tayong mga sariling plano sa ating mga buhay, pero ano ba yung plano ng Diyos para sa atin? Marami pong pagpapala ang kalakip ng pakikipagbuno sa Diyos. So ito po ang aking challenge sa bawat isa. When God calls us to wrestle with Him in prayer, yun po ay imbitasyon ng Diyos na ikaw ay pagpalain, na tayo ay pagpalain. So we wrestle with God in our prayers. We will stay with Him at tayo po ay hindi magigidhap. Hindi po tayo papayag hanggang hindi po tayo pinagpapala ng Diyos. We will not let go of Him until He bless us. So ito po ang iiwang kong tanong sa bawat isa. What do you need from God right now? What blessing do you want from Him? Anong kailangan mo? Anong nais mo? Ano ngayon ang nais ng puso mo na gusto mong hilingin sa Diyos sa iyong panalangin? Ito ba ay personal? Ano nais mo na gawin ng Diyos sa iyo ngayon sa iyong buhay? Ito po ay para sa iyong pamilya. Na Lord, gusto kong masave yung family ko. Ito ba ay para sa mga taong nakapaligid sa iyo?
Panginoon, yung mga mahal ko sa buhay, yung mga kakilala ko, Lord, I want them to be saved. Ito ba ay nais mo para sa kanyang iglesia? Right now, sa aking mga co-leaders, what do we need? What do we want God na gawin niya ngayon para sa Diyos? Ito lang po ang sagot. Keep wrestling with God. Hindi po tayo papayag. Not until the Lord blesses. Not until we got answered from God. Marami pong Kristiyano nananalangin, pinanalangin. Pero nakuha ba yung sagot ng Diyos? Nakuha ba yung response? So kailangan po natin to spend a quality time to God, only us and God, in face-to-face encounter with God. Malayo sa lahat ng intimidation, malayo sa lahat ng mga interruptions. Hingin talaga natin, God bless us. Katulad po ng mga ibang example sa Biblia na nakipag-wrestle sa Diyos. Katulad na lang po noong Canaanite woman na sinabi niya, bagamat hindi siya Hudyo, pero hindi siya pumayag na hindi siya pagpalain ng Diyos. Kung daw ba yung mga aso nga na nakakain ng mumu, paano pa kaya siya? Katulad na lang po ng Panginoong Jesus, nung nakapag-wrestle siya sa Father, na Lord, sabi niya, Father, take this cup away from me. Pero kung hindi ito yung kalooban mo, maganap po ang iyong kalooban. Just like Paul, na nagpadala ang kaaway na magtotorment sa kanya. Pero sabi ng Diyos sa kanya, my grace is sufficient for you. Ganon din po tayo. We keep wrestling with God until He blesses us.